Kaya maraming ibang tao ay hindi naniniwala sa Diyos kasi si God ay invisible. Totoo yun, God is invisible kasi God is Spirit. Okay, Spirit si God, so invisible, hindi siya nakikita ng naked eye. Okay, ng ating mata o mga mata. Kaya yung God's invisible qualities ng Diyos, His eternal power and divine nature, okay, ng Diyos, yung kanyang kapangyarihan at ang kanyang divine nature, have been clearly seen, kahit na invisible, pero nakikita sa ganitong paraan. So, paano siya nakikita? Being understood from what has been made. Yung kanyang ginawa, nakikita ang kapangyarihan at yung divine nature ng Diyos. Okay? Parang ganito po yun. Kunyari, ang isang inventor, okay, nakagawa siya na sobrang ganda, sobrang laki, at sobrang kamangha-mangha. Mamamangha ka doon sa kanyang ginawa at maiisip mo yung gumawa na napakatalino nun. Copy po ba? Yes. Ganun lang kasimple. Pag nakita nyo ang creation ni God, katulad ng pinakita natin sa video ng konti, na makikita nyo na yung sun ay napakalaki. Pero yung sun ay hindi pa pala siya napakalaki. Kumbaga, kung i-compare pa siya sa iba, meron pang mga mas malalaki sa kanya. Tama po ba? Yes. Maliban doon, yung star daw ay hindi mabibilang, so that people are without Excuse. wala silang magdadahilan na sasabihin nilang hindi sila naniniwala sa Diyos kasi hindi naman kapanipaniwala. Walang nag-prove sa kanila na merong Diyos. Hindi. Yung ginawa pa lang ni God ay nagpapakita na merong God. Kasi honestly, ganito po yun. Okay? Na lahat ng nakikita natin, ipinapakita na merong creator. Dahil merong creation. Pag may creation, may creator. Naputol lang ako, hindi ko talaga ma-emphasize lahat. Kahit yung sinasabi ko na pinapakita na merong tunay na Diyos, kasi siya ang nagbigay ng buhay. Wala talagang makakapagbigay ng pinaka-katanggap-tanggap kahit sa science ay hindi talaga matatanggap na ang buhay ay galing lang kunyari sa unggoy or galing lang sa pagsabog. Kasi nga, makikita nyo, kailangan meron siyang pinagsimulan talaga. At makikita nyo, walang ibang pinagsimulan kung hindi merong nag-create. At yun yung creator. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin si Lord. So, ibig sabihin, walang talaga silang excuse. Ibig sabihin, ginusto lang nilang paniwalaan na walang God. Na-explain ko na rin ng konti sa inyo kasi pag naniwala silang may God, ganito po yun, magko-conflict sa isip nila yun. Magko-conflict yun. Kung merong God, dapat yung God na susunod sa buhay ko. Bakit parang ako ang nasusunod? So, yung iba, pinaniwalaan nila, na ginusto nila at pinilit nila at naging ganun na nga ang paniniwala nila. Kasi kapag mayroon ka isang bagay na pinaniwalaan at natili ka sa ganung paniniwala, magiging katotohanan na sa iyo yun. Nakukuha nyo po, kaya huwag natin patitigasin yung ating mga puso ay yung ating isip, kasi kung ano yung minsan na gusto natin paniwalaan, kahit siya'y kasinungalingan, pakinggan nyo po, magiging katotohanan na yon para sa tao na yon. Nakuha nyo po, kaya napakahirap po nun. Huwag natin i-allow yung ganun. Kaya sa atin, tayong mga believer, mga Christian, sa Bible tayo naniniwala, which is the Word of God. For although they knew God, ang tingin agad natin dito, mga believer to na merong pagkakilala sa Diyos. Hindi. Ang tinutukoy niyan is yung sa verse 20, na ito yung mga hindi pa nga naniniwala sa Diyos, pero actually, nakikita naman nila sa creation ni God, kaya nga wala na silang excuse. Nakukuha niyo po? Ibig sabihin, alam naman nila yun, meron rin conscience sa tao, tama po ba? Kaya nga yung tinatawag rin na moral law, kahit hindi yung Ten Commandments, pinapakita na merong God kasi merong conscience na above sa atin, na nararamdaman natin na may mali yata ito. Nakukuha niyo po? Okay? So, dito makikita niyo, ito yung tao na pinili nila na huwag maniwala sa Diyos, pero wala silang excuse sa nakikitang ginawa ni God. So, dahil sa nakikita nila na merong gumawa, na merong creator at sila ang creation, yun yung tinatawag na
they knew God sa ganung paraan lang. Nakuha niyo po, hindi to yung ibig sabihin may mga relasyon sa Diyos, ha? Hindi po to. Magkaiba po to sa mga believers na katulad natin. Sila yung pagkakilala lang nila na alam nila may God pero hindi nila pinaniwalaan. Hanggang doon lang yun po yung ibig sabihin. So dahil alam naman nila na mayroong God pero pinili nga nila hindi paniwalaan, kaya ito ang gagawin nila, makikita yung response. They neither glorify Him. Of course, hindi nga nila ina-acknowledge. Ang pagkakilala lang nila, okay, pinipilit nilang paniwala sa sarili nila na walang God, pero nakikita yun sa creation. At ulitin ko, hindi lang creation, katulad na sinabi ko, yung moral law, na dahil may conscience ang tao, kahit na hindi pa tayo under Christianity, may conscience ang tao, kahit naniniwala pa tayo sa mga hindi tunay na Diyos like Baal o whatever, Anito, or Bathala, okay? Sabi, hindi sila nag-glorify, okay, sa Diyos as God, nor gave thanks to Him. In short, mayroon palang dalawang ginagawa sa Diyos. Okay? May dalawang ginagawa sa Diyos. Ano ang unang ginagawa sa Diyos? Gino-glorify. Okay? Ano po yung glorify? Okay? Ito po, para maintindihan nyo, ito po yung pag-o-honor, ito po yung pagbibigay ng praise. In short, pwede rin siyang katulad na word na worship. Nakuha nyo po? So, yan pala yung ginagawa pag inaano na God. Amen po ba? Amen. Ano po ang ginagawa sa Diyos? We know worship, para mas madali na natin maintindihan, ha? So, hindi lang we know worship, ito pa ang ginagawa kay God. Okay? Nor gave thanks to Him. So, dalawa ang ginagawa tungkol sa Diyos. Ano po ang unang ginagawa? At ano pa ang ginagawa? Pinapasalamatan. Okay? Ang problem na ngayon nito, okay, sino yung God ng iba? Kasi kung sino ang God nila, ano gagawin nila sa God? I-worship nila at pasasalamatan nila. Okay? Dito, pinakita ko lang sa inyo yung salitang glorify na pwedeng gamitin na worship. So makikita nyo, sa mga hindi naniniwala na tungkol sa Diyos, alam nyo, mayroong mga ganun, ha? Pero sabi ko nga, iilan lang sila eh. At yung iba, mga matatalino. Tama po ba? Matatalino in the sense, ha? Dito sa mundo. Okay? Sa secular. Ibig sabihin, yung iba talaga may pinag-aralan. Tama po ba? Matataas ang pinag-aralan. At dahil sa karunungan nila, yung iba basta mataas talaga. Kaya sabi rito, although they claim to be what? Matalino sila. Dahil talaga sa standard ng mundo, tinatawag talaga silang matalino, mga henyo. Pero ano sabi sa harapan, they become what? Sa paano paraan at bakit? Sa hindi nila paniniwala na merong God. Okay? Sa hindi paniniwala na may God at hindi sila nag-worship sa totoong God, so, ang tingin nila sa sarili nila matalino, pero ang totoo, hindi sila matalino. Okay? Kaya yung mga nagsasabi na walang God, okay? Kahit na matalino sila sa standard ng mundo, huwag kayong padadaya. Amen po ba? Amen. Kamangmangan po yun. Okay? Uulitin ko, meron talagang matatalino na tao. Talagang matatalino. Okay? Pero kung ang sinasabi nila, inu-impluwensyahan tayo na walang God, huwag niyo po naniniwalaan yun. Sila'y mangmang. Yan ang sinabi ng Scripture, which is true. Dahil nakita nyo nga, ang tao ay walang excuse na walang God sa pamamagitan ng una, creation, pangalawa, yung tinatawag na through the moral law na meron tayong conscience. Okay, pinapakita na merong God. Kasi pag may conscience tayo sa moral law na pagkaalam natin, hindi sa alam natin, parang alam natin na merong tama at mali. Yun. Okay? So means merong God. Dahil merong hindi lahat tama at merong bagay na mali. Dahil merong tama means merong good at merong mali, merong evil. Hello? Copy po ba? Okay, may God at merong evil. Yan po yun. So, inano ko lang po ng konti. Although they claim to be wise. Connect po yan, ha? I-connect nyo. Mula sa 20, okay, yun yung taong hindi naniniwala ng Diyos pero pinapakita sa creation niya na merong God. Pero kahit na alam nilang may God, okay, pinili nila sa isip nila na walang God, and because of that, hindi sila nag-worship sa tunay na God,
at hindi sila nagpapasalamat. At itong mga tao nito, they claim na sila'y wise, na matalino, sa standard ng mundo, which is true, pero they become fool. Okay? Dahil nga, sa hindi nila paniniwala na katotohanan. Amen po ba? Amen. O yan, okay, 23. And, Exchange the glory of the okay, so dito makikita nyo po, dalawa po yon, hindi naniniwala sa Diyos or yung Diyos nila, ibang Diyos. Hindi tunay na Diyos. Hindi tunay na Diyos. Hindi pa rin naniniwala yon sa tunay na Diyos. Katulad nga ng pagkatawag sa atin, tayo mga Gentiles, sabi sa atin noon is, without God and without hope. Without hope and without God. Pero ang totoo, ang mga Gentiles, hindi lahat ay hindi naniniwala na mayroong Diyos, kundi yung iba doon, iba kasi ang Diyos nila, hindi tunay na Diyos, kaya tinatawag na hindi naniniwala sa Diyos. Okay. So dito naman, makikita nyo, na-explain ko na po yon. So ibig sabihin yung iba, naniniwala na may Diyos, pero hindi tunay na Diyos. Pinaniniwalaan nila Diyos-Diyosan. Mula sa tinatawag na pabasa po, Immortal God. mula sa immortal God. Pag sinabing immortal, okay? Alam niyo po yun, actually si God ay walang pasimula na tinatawag at walang katapusan. Okay? Kaya immortal yan. Tapos kita nyo in-exchange nila yung glory ng immortal God. Saan? Tingnan nyo in-exchange nila saan? Image. Sa image. Tingnan nyo image made to look like a mortal human. Of course, alam natin na si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Of course, tama po yun, tama yun. Pero, hindi tama na gumawa ng image na mortal, na human, at yung human is mortal, tama? Na gumawa ng image at isasambahin yung image na ginawa, na image ng tao. Nakukuha niyo po. Remember, kahit si Jesus, nung siya'y nagkatawang tao, nabanggit ko lang yan kasi meron gumagawa ng image made to look like mortal human. Unang-unang iniisip natin dito for sure kay Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ay God na nagkatawang tao. Kaya sa kanya more papasok to. Kasi yung mga saints, mas mababaw na yon. Sila Peter, sila Paul, na ginagawang saint na merong mga image. Nakukuha niyo po. Kung Jesus nga hindi acceptable, lalo na sa mga saints. Okay, nakukuha niyo po. Kasi ang saints, hindi po dapat talaga wino-worship yon. Tao lang sila. Okay, even si Saint, itawag natin saint, no? Kasi lahat naman ng Christian, honesty, saint. Totoo po yun. Kaya tayo naging saint, sa standard to God, hindi sa standard ng mundo. Sa standard ng mundo, sa religion, meron silang requirement para maging saint. Pero kay Lord, kapag kau ay na-forgive, na-justified, and declare righteous, you are saint. Nakuha niyo po? Nakuha niyo po. Kaya nga righteous tayo. Okay? Kaya saint ang tawag sa atin yun. Na-share ko na po sa inyo yun. So, nung may pagkakataon sila Paul, ay nangangaral, pumunta sila sa ibang lugar, napagkamalan na sila ay mga spokesperson ng Diyos at kaya tinatawag na God then with S na small g. So, ganun ang mga paniniwala kasi nang hindi nakakalam sa tunay na Diyos, marami sa kanilang Diyos. Marami. Okay? Plural talaga, madami. Parang may Diyos sa bundok, may Diyos ng dagat, at may Diyos ng ganito, sa kabukiran, whatever. Okay? So, akala nila si Paul ay, God din, or kasama sa mga gods. So, nag-worship sila, pero pinunit ni Paul yung kanilang damit, kasama si Barnabas. Sabi nila, ito ay kalapastanganan. Hindi kami Diyos. Okay? Hindi nandito kami para ituro yung God na may gawa ng langit at lupa. So ay pinapakita na hindi acceptable lalo na sa mga tinatawag nilang saints. Okay? Actually, even kay Jesus, kasi si Jesus ay nagkatawang tao lang. Kaya hindi mo pwedeng i-form yung pagiging pagkakatawang tao ni Jesus at gagawin mo na siyang parang God mo. Kahit yun ay hindi acceptable. Okay? Nakuha niyo po yung point sana. Nakuha niyo yung point. Okay? Dahil si Jesus ay nagkatawang tao lang doon. So dito, makikita nyo, hindi lang human.
makikita nyo, ganito talaga kapag hindi nakakakilala sa Diyos. Kahit anong form pa. Kaya kita nyo, hindi lang mortal human being, okay, and, meron pang and. Yung iba, what? Birds, animals, and reptiles. Ganun din. Kaya makikita nyo yung bumaba si Moses mula sa bundok. Nag-form sila ng image or idol, okay, ng doon. Anong pinorm nila? Gold. Di ba? Mula sa gold. At anong form nila yon? Calf. So makikita nyo, di ba? Hindi tao naman ang pinorm nila that time. Sa atin, sa panahon ngayon, pag pumasok ka sa simbahan, of course, hindi nyo makikita yung calf doon. Nakuha nyo po? Ano makikita nyo? Mga human form, human being, na mortal, okay, ginagawa nilang parang immortal God. Okay, pag immortal God, creator to eh. Yung mga image, makikita mo, form lang ng yon ng mortal na tao. Nakukuha nyo po? Okay, so 24. Tingnan nyo, anong connection na binanggit rito ng mga sin, especially sexual sin, okay? Ibig sabihin, ang sex ay hindi sin. Pero may mga tinatawag na sexual sin. Nakukuha nyo po? Ulitin ko ang sin per se ay hindi sin. Actually, sex is a gift of God sa marriage. Means sa mag-asawa. Pero merong sexual sin. Okay? Yan po yung outside marriage or sila ay married pero kaiba yung kasex nila. Nakukuha nyo po. At marami pa. Okay, meron pa mamaya makikita nyo. Hindi lang pala sa hindi kasal at hindi sa kasama nilang asawa nilang na kinasal sila. Kung hindi, hello, pakinggan nyo po, kahit sa mga hayop. Anong connection ng sexual sin? Kung tinitingnan nyo, di ba, naka-context tayo. Anong connection ng sexual sin doon sa hindi pagkakilala sa tunay na Diyos at sa pagsamba, sa tunay na pagsamba? Anong connection? May connection. Nakukuha niyo yung point? Hello? Nakukuha niyo po? May connection. Sabi niyo may connection. Okay? Kapag hindi pala natin kilala yung tunay na Diyos, ang mangyayari, hindi tunay ang pagsamba. Okay? Ito yung tunay, ito yung tunay na Diyos. Kapag hindi ka na sa tunay na Diyos na pagkakilala, ibang pagsamba the way ang gagawin mo. Nakukuha niyo yung point? At dahil iba yung way ng pagsamba mo, pakinggan nyo mula sa tunay na Diyos, ibang klaseng way ng pagsamba mo, pakinggan nyo, mangyayari yan, ibang pamumuhay ang pamumuhay mo. Kaya pumapasok kayo yung mga sin doon at isa doon yung sexual sin. Alam niyo po ba sa ibang relihiyon, or lalo na sa mga cult, akala niyo ba sa kanila worship daw yung sex. Kaya merong minsan nakikipag-sex sa leader ng cult o ng religion na yon. Nakukuha niyo po? Hello? Nangyayari po yan. Minsan nga, ito mga hearsay lang naman. Pag sinabing hearsay lang. Okay? Na kahit sa Pilipinas, may nangyayaring ganun. At hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba pa, lalo nga na hindi kumikilala ng tunay na Diyos. Nangyayari yung kahit sa mga cult. Hello? O, tingnan nyo O, di ba? May sexual sin. Nakukuha nyo po? Yung iba, mayroong ino-offer na buhay. Pinapatay. O, nakukuha nyo po? Paghandog nila sa tunay na Diyos nila. Kaya makikita nyo, kapag hindi tunay na Diyos, pakinggan nyo iba ang pagsamba. Tama? Kita nyo, bawal ang pagpatay, sa kanila pwedeng pumatay, inaalay. Merong titag na sexual sin, kaya hindi masama yung sex, pero merong sexual sin, dahil sa kanila, okay yon. Basta ginagawa sa Diyos nila, at yun ay pagsamba nila. Kaya makikita nyo, dahil mali ang Diyos nila, mali ang pagsamba nila, mali ngayon yung buhay. Nakukuha nyo po? Pansin na pansin niya sa religion. Pansin na pansin niya sa religion. Malakas yung pagkilos ng kasalanan kapag mali ang pagsamba dahil mula sa maling Diyos na meron sila. Napakalakas. Nakukuha niyo, uulitin ko mula sa maling Diyos, maling pagsamba, maling pamumuhay. Napakalakas ng maling pamumuhay dahil maling pagsamba dahil sa maling Diyos. Tingin po kayo sa religion, mapakikita niyo yan. Ayaw ko lang masyado lang ako magiging pero yun ang truth.
pagkatapos ng mga tinatawag nilang parang as if na pagsamba, na pagsamba katulad ng mga piyesta, ano nangyayari? Sa kalagitnaan ng mga piyesta, ano nangyayari? May mga ginagawang hindi kalooban ng Diyos dahil nakakasira ng katawan. Nakukuha niyo po yun? At nawawala sa tamang senses. Ano na nangyayari? Nag-aaway na, may naghahabulan na ng saksakan. Nakukuha niyo po? Away na, tama? Tama po ba? O pangkaraniwan. Nakikita natin yan. Nakukuha niyo po? Okay. Nagmumula po yan sa maling Diyos na pagkakilala nila, maling pagsamba, at maling pamumuhay. Mula sa maling pagsamba, makikita nyo sinimulan natin rito, balik ko ng konti 23. Maling Diyos, yung iba walang Diyos, ayaw nila maniwala may Diyos, yung iba may Diyos sila, pero hindi tunay na Diyos, image. Okay, kita nyo ginawa lang na image mula sa mortal na tao, pinorm nila yung image mula sa form ng tao at yung iba hindi na tao. Makikita nyo tingnan nyo po etong bagay nito, pansinin nyo ganun ang pagsamba nila, dahil mali ang Diyos nila, hindi immortal, kundi mortal. Ang Diyos nila is control nila. Isipin nyo, control nila. Kapag kunyari merong isang image, kunyari ito image kunyari lang, ito yung inano ko na parang God ko. Kontrolado ko. Kasi ito yung God ko Okay? Kahit ako yung bata pa, may gagawin kang masama, tapos meron kang image doon kahit na calendar lang, patatalikurin mo muna Nahihiya ako, nakakahiya naman. Nakikita mo, control mo, nakukuha mo yung point. At feeling mo, okay, kapag hindi nakikita, malaya kang gawin. Pero iba kapag immortal God Nakukuha nyo, kasama mo si God, lalo na tayo mga believers, kasama natin si God dahil ang banal na espiritu niya ay nananahan sa atin. Walang bagay na hindi niya nakikita. At laging kasama. Kaya pag tayo meron nagawa talagang sin, yung pag pumunta na tayo sa sin, yun yung emphasis ko, pero ito natatouch lang natin. Ano sabi doon? Okay, ano sabi doon? Nagigrieve. Hello, narinig niyo po? Nagigrieve ang banal na espiritu. So, ibig sabihin, bakit siya kailangan pa mag-grieve? Aalis na lang yung banal na espiritu, pero hindi Yun ay deposit guaranteeing our inheritance. Talagang hindi na siya aalis sa atin. Kapag meron tayong ginagawa, nagigilip ang banal na espiritu, pero nasa atin pa rin. Nakuha niyo yung point? Pero sa iba, control nila yung God. Meron nga sa Facebook uli Okay, Facebook lang to Hindi nakakatuwa, nakakatawa. Okay? Magbabarkada sila. Barkada. Sumama sa parada yung isang barkada nila. Okay, parada ng basta alam yung mga So nilalain, parang iniinsulto. Di ba nakuha niyo yung parang feeling ng mga barkada, inuman na tayo, ganyan-ganyan. Okay, ginawa niya, tinakpan niya yung mata, tapos tinuran niya yung mga barkada niya. Nakukuha niyo po, tinakpan pa parang as if na parang hindi ba makikita o maririnig. So nakikita niyo ano ang nasa isip niya. Ang dala niya is God, parang nakakahiya naman na marinig o makita yung ginagawa niya sa barkada niya dahil nilalait siya. Nakuha niyo yung point? Pag God mo yung God na hindi tunay na God, parang feeling mo, kontrolado mo. Na ibig sabihin, nandyan lang siya, babalikan kita kung kailan ako sasamba sa'yo. Hello? Nakukuha niyo yung point? Babalik ako kung kailan ako sasamba sa'yo. Kaya pag ako umalis, it is my own. Time ko to, me time ko to. Mamaya, on Sunday, babalik ako sa'yo. You get my point? I will give time sa'yo. Kaya makikita niyo yung hindi tunay na sa Diyos, talagang ang God sa kanila, parang hindi siya nasa center ng buhay, kundi meron lang siyang bahagi sa buhay. Parang pie. Nakuha niyo yung pie? Nakuha niyo po? Ito yung buhay natin, dapat si God center. So lahat ng buhay natin, love life, work, lahat man, is kasama siya kasi nasa center. Pero sa hindi, na tunay na God, bahagi lang siya, parang work, love life, family, ganyan, barkada, whatever. Tapos meron lang dito God. So meron ka lang bahagi sa akin. Nakukuha niyo po? So, control mo yung God kapag hindi tunay na God. Nakuha niyo po yung point? Ganun ang ginagawa. Okay?
So balikan natin to. So nakikita nyo, control nila dahil image eh. Nasa image lang, control nila. Kaya makikita mo yung buhay nila talaga. Okay? Ang nasa isip nila, gagawin ko na lang uli yung ginagawa ko ng mga sakripisyo. Nakukuha nyo? Dahil doon, mapapatawad uli yung aking kasalanan. Nakukuha nyo po? Iba sa atin ha, ulitin ko kasi tatagal lang. Iba sa atin, tayo, binayaran na ang lahat ng ating kasalanan, kaya meron tayong gratitude. Hindi natin, iba sa atin, ibang-iba talaga, may banal na espiritu na, okay, meron na tayong gratefulness once ay nagkakasala, nasasaktan tayo, nararamdaman natin yung hindi na natin gusto. Yung wala pang Holy Spirit, hindi pa buhay yung kanyang spiritual na spirit, patay pa. So, wala pa yun, wala pa, gumawa ng kasalanan, normal lang. Kaya ibang-iba talaga. Kaya magkaiba po yun. So, ibig sabihin, once na tayo binayaran na hindi natin gusto magkasala, pero sila hindi pa binayaran, ang tingin nila na may make up naman nila yung ano, sa pamamagitan ng gagawin nila. Total sila naman ang gagawa nun. You get my point? Hindi katulad kay Jesus. Si Jesus ang gumawa on the cross. Nakukuha niyo yung point? Parang ganito pag ikaw gagawa, makikiusap ka, patulungan niyo ako. Ay, ako na lang nga gagawa para hindi na ako makikiusap. Nakukuha niyo yung point? So this time, sa kabayaran ng kasalanan, hindi ikaw gagawa. Wala kang kayang gawin para bayaran ng kasalanan kung hindi na sa mercy ka lang ni God. Okay? Mas gusto ng tao, may part sila para sila na lang ang gagawa. Nakuha nyo? Kung sila man ay magkakasala, babawiin nila sa gagawin nila. Pero pag sa grace, paano mo babawiin hindi naman ikaw gumawa? Ang tao ay merong kaya nasusunod yung gusto niya. Katulad ni Adan, yung sinabi ni God, huwag kakainin si Adan, dahil sa free will, ano ginawa niya? Kinain. Nasunod ba yung gusto ng tao doon? Nakainin yung gusto niyang kainin? Yun. Because of free will. At pag yun dahil sa free will, nagmatigas ka, yun ang nakakatakot kapag si God, hinayaan ka niya na masunod yung gusto mo. Nakuha niyo po? Okay, yan ang tinatawag. Ano tawag doon? Permissive. Permissive will. So magkaiba sa God's will. Okay? Yung talagang will ni God na kabutihan sa atin. Magkaiba yung God's will sa permissive will. Magkaiba yun, ha? So dahil doon, yan ang nangyari sa kanila. Okay? Degrading of their bodies with one another. 25. They exchanged the truth about God for a lie. At tingnan nyo ginamit yung salita and worship and serve, tingnan nyo created things rather than the yan. Kapag mga ano lang, image, mga ganyan, o ginawang idol, okay, ano lang yun? Creation. Okay? Hindi creator. Okay? Means yung creation, ito yung mga mortal. Okay? Yung creator, immortal. Okay? So, ginagawa nila, wino-worship nila at nagsiserve sila sa kinreate lang. Hindi sa creator. Yung creator, tingnan nyo yung creator, who is forever praised. Okay? Yan yung ginagawa sa worship. Pinipraise. Amen. Okay? So, anong ginagawa dapat sa God? Ulitin ko lang. Ano po? Wino-worship at pinasasalamatan. Created. Yung ginawa lang at yung creator, yung gumawa. Ito si God, ito yung mga gawa ng tao. Okay? Tingnan nyo kinonect natin sa Isaiah, Tagalog. At para may magamit silang kahoy, okay, pumutol siya ng cedro. So, ito yung mga klase ng punong kahoy. Kaya nga sa atin, meron tinatawag na nara. Okay, iba-iba po. Okay, encena, cypress, na kanyang itinanim sa kagubatan. Means mga punong kahoy. At maraming kahoy saan? Sa gubat. Okay, tingnan nyo Tinanong ko lang to, nagtanim din siya ng puno na abeto. Okay, at sa mga kadidilig na pulan, ay tumubo ito. So makikita nyo, meron silang part, pagtatanim, pero makikita nyo, meron silang hindi part na sa Diyos ang pagtubo. Hello, nakukuha nyo po? Kasi meron hindi talaga natutuloy yung pagtubo. Nakukuha nyo po? Yung tinanim mong binhi, sure ka ba na talagang tutubo yun? Sagot naman, Hindi. walang 100%. Tama po ba? Okay?
at hindi mo alam kung ano mangyayari o ano nangyayari, bakit mula sa buto biglang magkakaroon ng buhay. Yun nga, yung puno. Nakukuha niyo po? Okay, yun ay kamangha-mangha pa rin ng Diyos. So, basta yan po yun, 14. Makikita yung pagkilos ng Diyos at may part yung tao sa pagtatingin para magkaroon ng kahoy. Tingnan niyo po. 15. Ang ibang piraso ng kahoy ay ginamit niyang panggatong para pampainit. Tama po ba? Yung kahoy ginagawa? Okay, dito sa Pilipinas hindi gaano, pero alam natin, yung iba, pag nagluluto, ayan, papunta na nga sa pagluluto. At panluto, ayan, so pampainit at pangluto ng kasi nga yung kahoy yun para magkaroon ng fire. Tama po ba? At ibang piraso ng kahoy, minsan isang pinagmulan. Isang pinagmulan na may pinanggatong para pampainit, mayroong pinangluto, at mayroong ibang piraso, isang pinagmulan ng kahoy ay ginawa niyang Rebulto. So, totoo po ba yan? Nangyayari po yan, di ba? Ginawang rebulto na, okay? Anong ginagawa? Niluluhuran at sinasamba. So, ang pagluluhod ay pagsamba po yun. Kaya nga, bow down. Okay? Ang pagbabaw ay pagsamba yun. Okay? Tingnan nyo, 16. Ang ibang piraso naman ay pinanggatong niya at sa baga nito'y nag-iihaw siya ng karne. Pagkatapos ay kumakain at nabubusog. Tingnan niya, period. Nagpapainit din siya sa apoy. At sinasabi niya, ang sarap ng init. Okay? At ang ibang piraso ay ginawa niya ribulto. At sa ribultong ito, ay tingnan nyo ha, hindi lang lumuluhod na sumasamba, sa piraso na ginawa niyang ribulto, nakasulat po ito sa Bible ha, ginawa niyang ribulto, at sa ribultong ito, tingnan nyo, nananalangin. Saan ginagawa ang pananalangin? Sa Diyos. Ulitin ko tanong, saan ginagawa ang pananalangin? Sa Diyos. Pagluhod o pagbabow down, saan ginagawa yon? Bilang pag-honor or pagsamba. Okay? Pananalangin siya ng ganito. Tingnan nyo ano panalangin niya, general ha. Ano panalangin niya doon sa ribulto ginawa niya mula sa kahoy, mula sa puno? Ano sabi niya? Iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Kaya kita nyo, small d na to. Hindi tunay na Diyos. Kita nyo? Gaano sila ka-full? Yun din sabi na matalino pero nakikita nyo mangmang. Clear na clear sa kanila na isang punong kahoy lang na hinati, ito ginawang panggatong, kita mo hindi nila sinasamba, sinusunog nila. Ito naman ginawa nila para makakain, pang-init. Tapos yung kalahati, pinorm nila. Tapos luluhod sila doon sa samba at mananalangin. At anong panalangin nila? Iligtas mo ako. Hello? Tanong, nangyayari ba? Yes. Pero nakikita nyo kung gaano nangyayari yung taong kamangmang. Nangyayari ba talaga yon? Kaya nga ito, may mga kwento ba to? Merong kwentong ganito. Pag merong sunog, minsan ang naiisip nila? Itakbo yung ribulto, baka masunog. Instead na sila ang ililigtas, inililigtas pa ang ribulto. Nakukuha niyo po yung point? Pero nananalangin sila, alin? Iligtas mo ako. Nakukuha niyo po? So, ganyan po talaga nangyayari. Yan yung totoo. So, makita niyo yung salita ng Diyos, nire-reveal niya lang sa atin. Minsan nakakasakit or nakakasakit kasi yung truth hurts. Kasi pinapakita ko ano yung katotohanan kung kinokorek tayo. 18. Hindi alam at hindi nauunawaan ng mga taong ito ang kanilang ginagawa. Okay, nakasulat ha, napakalinaw. Tinakpan ang mga mata nila, kaya hindi sila makakita ng katotohanan. Tinakpan din ang kanilang mga isip. Alam niyo bakit? Excuse me, meron bang magtatanggol pa? May magtatanggol? Nasasabi nila, hindi naman namin sinasamba itong mga to. Meron magtatanggol na gano'n? Sagot naman, ipagtatanggol nila. Kaya nga sabi, tinakpan din ang kanilang mga isip. Kaya hindi sila makaunawa. Kaya meron lang, hindi lang magtatanggol, ipaglalaban nila. Tama po ba? Okay. Walang nakakaisip na magsabi, ang kaputol ng kahoy ay pinangluto ko ng pagkain.
pinang-ihaw ng karne at ang aking kinain. Gagawin ko bang kasuklam-suklam na rebulto ang natirang kahoy? Sasambahin ko ba ang isang pirasong kahoy? Ang mga Samaritan ay half-breed sila, na mix na sila ng ibang lahi. And because of that, itong mga Jew na na-mix sila, na-mix na rin pati religion nila. Okay, dati ano lang sila tinatawag na Judaism. Ngayon iba na rin, mix na rin. Copy po ba? Yung Judaism mismo, walang ibang sinasambayan, kundi yung kilala nila na tinuro na walang image, so and so forth. At ang kanilang pagsamba saan? Sa Jerusalem, kasi doon tinayo ang temple. Hello po ba? Hello? Yes. Pero itong Samaritan, iba na dahil na-mix na sila, iba na. Sabi ng Samaritan, our ancestors, sabi ng Samaritan na babae, worship on this mountain. Okay? Hindi yun nasa Jerusalem. But you, kausap niya si Jesus Christ, at ang kausap nito, pinutol na lang natin sa Samaritan ng babae, but you Jews, kausap niya si Jesus Christ, dahil Diyos Jesus, claim that the place where we must worship is in So anong turo sa kanila ng ancestors sa mga Samaritans? Doon sa bundok na yon. Pero sa mga Jews, saan daw? Kasi nandoon yung templo. Okay. So makita nyo na mix na sila. Ano sabi ni Jesus? Tingnan nyo. About sa worship to sasamba daw kami dito sa bundok na to. Dito kami sasamba. Kayo daw, doon daw kayo sa Jerusalem. Okay? Kausap niya si Jesus. Kausap naman ni Jesus yung Samaritana. Ayan na. Sabi na ni Jesus, woman, isang Samaritanang babae, Jesus replied, believe me, sabi ni Jesus, a time is coming when you will worship the Father. Tingnan nyo sasamba kayo sa Ama, neither on this mountain, hindi dito sa mountain, nor in Jerusalem. In short, wala sa lugar. Hello? Ang alam ng mga Jew saan? Ulitin ko, ano ang alam ng mga Jew saan? Ano ang alam naman ng mga Samaritana doon sa bundok na yon? Means, wala na sa lugar at hindi tayo mag-worship through flesh. Ang worship natin through palakas po. At yung flesh natin ay sumusunod lang as reflection as we worship God sa spirit. Anong ibig sabihin nun? Papasok nga po yung picture, Kuya Jello. Ito, napakahalaga niya na ang tao ay binubuo na Body, soul, and spirit. kaya tandaan nyo, nakasulat yan sa 1 Thessalonians 5 verse 23. Napakahalaga nito. Ito, maraming tao hindi nakakaalam. Ito ang kabuuan ng isang tao. Pag nalaman mo, mas maiintindihan mo na ang tao ay hindi lang binubuo ng katawan. Ang tingin ng tao, ito lang siya. Ang tao ay binubuo na merong soul at ang part ng soul is this one. Mind, emotion, and will. Yan yon. Kaya pag tayo namatay, meron pa rin tayong soul. Okay, mind, emotion, and will. Kaya nakita niyo yung namatay doon, sabi niya, paano yung kapatid ko? Okay, naawa siya, nahabag siya. Okay, at ang tunay natin is yung spirit. Okay, yung body, mapapalitan to na spiritual body. Hello? Copy po ba? So, hindi ikaw to, ito casing. Ito yung soul mo, okay, ito yung spirit. Nung tayo ay nagkasala, namatay to, kung sinabing namatay, is spiritually dead. Hiwalay sa relasyon sa Diyos. Nakuha niyo po? Hello? Okay. So, hindi ito ang gumagana kasi parang, ano siya, patay siya, hiwalay siya. Okay? Pero nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, hindi lang tayo binigyan ng Holy Spirit, kundi yung spirit ng tao ay nabuhay. Spirit ng Christian pala. Hello? Copy po ba? Nabuhay. Ngayon, tingnan nyo when we worship God, we worship through Spirit. Paano mag-worship yung unbeliever? Hindi. Why? Kasi yung spirit niya is what? Dead. Spiritually, dead. Wala pang relasyon, hindi pa bumabalik. So, hindi pa ba kaya mag-worship niyan? Patay pa eh. Kaya ba mag-worship ang patay? No. Kaya pag nag-worship tayo, pakinggan nyo pag nag-worship tayo, worship through music, hindi talaga tayo nag-concert sa body. We worship through spirit. Pag may umatin na unbeliever, hindi sila makarelate kung ano ginagawa natin. Nakukuha nyo? At tingin nila parang nagko-concert lang tayo. Kasi sa secular, concert. Nakukuha nyo po? Hello? Sa secular,
particular. Pero nag-worship tayo spirit. Ibig sabihin, makikita nyo, spirit sa spirit. Nakukuha nyo po? Spirit sa spirit yon. Hindi kayang gawin ng unbeliever yon. Wala pa silang gumagana ganito, patay pa to. Kaya pag umatid sila, hindi pa nakaka-relate. Kaya minsan ayaw natin sila ma-stumble naman ng sobra. Nakukuha nyo? Kasi hindi naman pwedeng hindi tayo mag-worship. Nakukuha nyo po? Through music. Kaya inaano natin na hindi naman sila ma-stumble. Hanggang dumating ang time, maunawaan nila or ma-experience din nila yung na-experience natin na sila ay nabuhay o nabalik yung relasyon nila kay God through yung spirit nila nabuhay. Nakuha niyo po? Yun. Yung iba hindi eh. Ayaw ko na yung iba, insensitive sila. At yung iba is extreme na talaga. Okay? Yung mga sobra na talaga tumatakbo, talagang nagsisigaw. Hello, nakukuha niyo po? Pastor, totoo ba yun? Yung hinipan lang, may tumutumba, gawa daw ng Holy Spirit yun. Ganito lang without Okay. Hindi gumagawa ang Holy Spirit ng kaguluhan. Kung nakikita niyo parang ang gulo, out of control, naku, hindi ganun ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit hindi tayo pinuposes. Possess na yun eh, parang out of your control na nawawala ka sa Hindi ganun ang gawa ng Holy Spirit na parang ang gulo at pinoposes. No, hindi. Kasi kung pinoposes talaga tayo, hindi na tayo makakagawa ng kasalanan. Nakukuha niyo po? Kaya nga nagigirib ang Holy Spirit eh. Dahil may free will, tayo pa rin nasusunod. Kaya saan yun? Through our soul, which is our mind. At ating will, magdidesisyon. Nakukuha niyo po? At yung ating emotion. Nabuhay lang to, kaya nakakaramdam tayo, kailangan yung soul natin sumunod. Kaya lang minsan, kung hindi pa nga na-renew yan, okay, yung katawan mo, susunod lang kung ano desisyon ng mind mo. Eh, yung spirit mo nasa loob lang. Nakuha niyo po, susunod lang din. Nakukuha niyo yung point? Nakukuha niyo po? Yes. Kaya minsan may battle. May battle. Alin yun? Yung sa mind mo, gusto mong gawin to kasi you are influenced ng mundo, pero nararamdaman mo hindi mo gusto. Yun, may battle na ngayon. Yung kahit nasunod mo yung hindi tama, dahil pinilit mo, dahil pinagana mo yung mind mo, kailangan magugutom ako. Makikita mo parang hindi ako masaya. Kasi nga may nabuhay na. Hindi katulad dati, wala lang yan. Sumunod ka lang na sumunod sa gusto mo dahil ikaw lang naman naghahari. Ito, spiritually dead pa to. Yung katawan mo, susunod lang sa mind mo dahil hindi mo naman pwede paghiwalayin yun. Tama? Kaya yun ang pinakamalaking pagkakaiba talaga. So ulitin ko, when we worship in spirit. Palakpakan natin sa Lord. So means, hindi nakabatay sa mga paghahain. Hindi nakabatay, kunyari pag may ribulto, di ba? Maghahain ka ng pagkain, maghahain ka ng bulaklak, maghahain ka ng, to the point ng pera, ng gold, whatever. Nonsense yung mga yun. We worship in spirit. Pero meron pa, spirit and in truth. Ano naman yung in truth? Yung mas makikita natin later. Una, hindi na sa lugar. Kaya ba't hindi na kayo maapektuhan dyan, ha? Yung iba talaga, very particular sila sa lugar. Yung iba na Istanbul. Kasi nga, gawa na religion yun. Pinamumukha nilang na totoo sila sa mga physical na bagay. Hello, excuse me po. Kasi mas mapapaniwala ka nga pag nakikita mo yung physical na bagay. Pero hindi na nga kasi gano'n. Nakukuha niyo yung point. Like example, yung ibang religion talagang, excuse me po na talagang mamamangha ka sa kanilang simbahan. Simbahan pa lang, parang feeling mo, legit check. You get my point? Pero nakikita ba talaga sa simbahan yun? No. Wala. Nakukuha nyo? Ibig sabihin, kung sa simbahan lang, pwede kang madaya. Pero sa mga hindi nakakaunawa, humahanap sila ng batayan para maging totoo. You get my point? Sa physical na nakikita ng mata. Yung simbahan pa lang talaga ay pinaggastosan na talaga. Which is not wrong. Hindi naman wrong na porket pinaggastosan. Pero very particular sila doon. Para talaga, simbahan pa lang, tingin na mukhang legit. Yung iba, hindi lang yung simbahan, pati yung name. Sabi ko nga, yung name lang is, ano lang yan label lang sa atin yan na maalaman kung saan ka nabibilang na parang family. Okay? Or church na local. Local ang dapat tawagin doon. Kasi, ang ano naman, is hindi religion, kung hindi yung mga local na yan, hindi isang religion
ay bumubuo lang sa napakalaking, excuse me po, katawan ni Kristo. Amen po ba? So actually, kahit yung pangalan, hindi na dikit kasi wala namang ganon. Okay, ang talagang dikit na dikit, yung ginawa ni Kristo, yung katawan ni Kristo, kaya iglesia ni Kristo yon. Nakuha niyo po, yun talaga yon. Pero tayo ay nagpa-registered lang sa Security Exchange Commission na kanya-kanyang pangalan. Nakuha niyo po, at once na nagpa-registro ka, hindi na pwedeng madouble yon. Nakukuha niyo po? Okay, at ang totoo, mahirap naman gamitin yun kasi para yun sa body of Christ na pangalan. Okay, kaya yung iba pag hindi naiintindihan, yun tinitingnan nila saan ba check? O check sa simbahan, check sa pangalan. So nakikita nila, parang feeling nila, check na to. Pero ang totoo, hindi. Nakikita yan sa aral talaga. Okay? Sa salita ng Diyos, yung turo, yung aral. Doon po talaga yun. Ang mahalaga, nag-worship tayo saan? Spirit. Spirit sa Spirit. Walang makakahadlang doon. Amen? Amen. Palakpakan natin sa Lord. Okay? And in truth. Meron pang in truth. Yan yung hinahanap nga ni God. Sabi niya, for they are the kind of worshiper the Father seeks. Yun yung hinahanap niya. Alin? Yung nag-worship has now come, and true worshiper will worship the Father saan? In the Spirit. Spirit and in truth. Okay? Sa pagkilos rin ng banal na Espiritu sa ating Espiritu. Okay? Ayan. Ayan, tingnan nyo, magkakonect 23 24. God is Spirit. dahil sa Spirit and His worshiper. Okay, worshiper tayo mga Christian. Must worship in the Spirit and in truth. Okay, sa pagkilos ng banal na Espiritu sa ating Espiritu, sa Espiritu ng tao. At hindi lang sa Espiritu o hindi sa katotohanan. Ano yung katotohanan? Yun nga, hindi na tayo sa flesh, hindi na sa mga pag-aalay, whatever, kundi Spirit at sa truth. Ito ang tunay na worship. Explain natin. Ito. Nakikita nyo ba to? This is your true and proper worship. Yan yung sinasabi na the worshiper will worship me in spirit and in truth. In truth, rather. Kaya ang sabi, this is your true and proper worship. Alin? Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, excuse me, na ibig sabihin nakatanggap muna ng alin? Habag. Biyaya. Ng alin? Kaligtasan. At dahil doon, meron na tayong gratitude, may gratefulness na. Ano sabi? To offer your Bodies. ano to? Iaalay mo yung katawan mo sa altar? No. Ipapagamit mo ngayon yung katawan mo sa Panginoon. Yun ang tamang pagsamba. Amen. Ang pagsamba ay sa Espiritu at ang pagsamba, papagamit natin yung katawan natin bilang instrumento. Nakukuha niyo po? Yes. Hindi na yung tungkol sa mga pag-aalay-alay. Meron rin pag-aalay, pero ito is yung tinatawag na offer your bodies as a living sacrifice. At ang sabi ano yun? Holy and pleasing to God. Means that is acceptable. Ina-accept ni God. Yun yung holy and pleasing. Acceptable. At ang sabi, this is your true and proper worship. Actually, ang tingin natin agad dyan, ito lang ang tunay na pagsamba, itong verse 1, yung offer your bodies. Pero honestly, connected ang verse 2 dyan. Kasama yun sa true and proper worship, yung verse 2, na do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. So makikita nyo, tingnan nyo kapag tama ang Diyos mo, tama ang pagsamba. Tama po ba? Yes. Anong pagsamba? Spirit and truth. Ano spirit? Means spirit sa spirit and truth is what? Offer your body and do not conform any longer to the pattern of this world. Kaya tama ang pagsamba dahil meron kang tamang, at ano ang tamang Diyos is immortal God. Hello? Tama? Yes. Hindi created. Yes. Okay? Hindi mortal. Kung hindi tunay na Diyos, kaya may tunay na pagsamba. Ano uli yung tunay na pagsamba? Spirit and truth. And dahil doon, meron kang tamang buhay. Tama? Yes. O, di ba magkakakonek? May maling pamumuhay kapag maling pagsamba. Anong pagsamba nila? Pag-aalay lang. Okay, pag nag-alay ako, nabawasan sa kasalanan ko, kaya okay lang ako gumawa uli ng kasalanan. Tutay, mag-aalay naman uli ako. Nakukuha niyo? Kaya ko mag-alay. Parang babayaran ko na lang. Nakukuha niyo yung point? Dahil ang Diyos nila is control nila.
hindi creator. Nakuha niyo po? Yun. Palakpakan natin si Lord. Okay. 26. Yung iba, nag-invento na talaga ng paggawa ng kasalanan. May nakasulat ba yun? Ibig sabihin, yung paggawa nila ng kasalanan, nag-iimbento na sila. Ibig sabihin, yung mga una, wala pang ganon. Hanggang nagkaroon na ng ganon at lalong lumalala ng lumalala. May nangyari, okay, na yung mga babae sawa na sa lalaki. Even their women exchange natural sexual relationship to unnatural one. Unnatural, okay, yung natural na dapat na relasyon nila, hindi na. Tuloy lang natin ha, para maintindihan nyo. 27. In the same way, yan, para maintindihan nyo. Ito sa babae, ito sa lalaki. In the same way, the men also abandon natural relationship with women and were inflamed with lust for one another. Ano nangyayari? Tingnan nyo. Men committed shameful acts with other men. Excuse me po men with men. And received themselves with due penalty for their error. So mapapansin nyo, pag pumunta na tayo talaga sa sin, hindi tayo naligtas sa pag-iwas ng sin. Pero never talaga nakaturuan ng Christianity that we will live continually in sin. No. Okay? We are saved by grace through faith. It is a gift of God. Pero never, never, na never. Napakalaking no na tinuturo na after natin maligtas, pwede tayong mamuhay sa sin. No. Walang ganong turo sa Christianity. Hindi po ganon ang turo ko po. Clear? So means hindi tayo pwedeng labelan yung mga Christianity na, kayo, gusto nyo lang i-promote na mamuhay sa sin ng tao, hindi nyo lang naiintindihan. Pinaglalaban lang natin yung katotohanan that salvation is a free gift through faith. Nakuha nyo po, it is a grace of God, undeserved. Hindi siya na-earn ng gawa, hindi sa paggawa. Pero never after that, mamumuhay ang Christianity sa sin. Never. Walang turong ganyan. Okay? Clear po ba yan? At least clear sa atin. Okay? So makikita nyo, okay, sa kanila, meron talagang kabayaran yung ginagawa nila. Unang-una, dahil hindi pa sila Christian. Meron talagang wrath of God sa kanila. Sa mga Christian, paano pastor kung talagang Christian? Kung Christian niya, dapat hindi na talaga namumuhay sa kasalanan. Pero lahat ng paggawa ng kasalanan ng Christianity ay may consequence. Hindi tayo malaya sa consequence. Pagkasira ng pamilya, pagkakaroon ng sakit. Ako, ayaw ko pong ma-miscommunicate nyo at ayaw ko isipin nyo nag-judge ako. Pero ako as a general, naniniwala ako na meron dapat hindi pa namatay, pero namatay dahil sila ay namuhay sa kasalanan na hindi dapat na ganun ang pamumuhay ng isang Christian. Nakuha nyo po, kasakit sila, and then nawala na, sayang. Sayang yung purpose, sayang yung ma-enjoy pa nila yung pwede nilang gawin sa Panginoon at ginawa ng Panginoon. But because sa influence ng mundo, yan, sisimulan tayo sa simulan yan dadahan-dahanin tayo ng kalaban Alam niyo, minsan nangyayari yan, ilalayo ka muna sa church. Wala kasing nasa church na, wala talagang nasa church na parang nagdesisyon na ito na yung buhay ko. Wala. Habang nasa church ka, hindi mo magagawa yung gusto mo You get my point? Hello? Yes. Okay, habang nasa church ka, talagang mayroong kukontra sa iyo Parang hindi ka pa rin malaya na yung gusto mong gawin mo Kaya dadahan-dahanin ka, magiging totally outside ka muna ng church. Yan yung once na nagawa niyan, wow. First step na yon. Okay, first step na yon. Okay, and then magagawa na ng kalaban ko ano gusto niya. Sa buhay ng isang Christian na yan. Yun, so makikita mo sobrang lakas na talaga ng influence ng mundo sa kanya. And remember, nandito tayo sa mundo, ang dali-dali tayo dalhin talaga ng mundo. Ang dali-dali talaga. Yun. So, yun, magagawa na yun. So hindi lang kawawa yung Christian na wala yung magandang plano ni God sa buhay niya, na magamit siya para sa ibang tao. Sayang na yung mga purpose. So, ito pangalawa ulit ito. So, God gave them. Yung word na God gave them, inalaw. May permissive. Inalaw na lang ni God.
Okay, suddenly yun because of free will. Okay, God gave them over to a depraved mind. Grabe, tindi yan. Bakit matindi yan, bro? Babalik ulit yung picture. Okay, kapag ito patay, talagang walang pagkilos to. Ito ang kumikilos sa unbeliever. Okay? Yan lang. Kasi ito katawan susunod lang sa mind. So wala pang pagkilos nito. Kung yung mind talaga is totally depraved, anong life na makikita nyo? Nasusunod lang yung katawan. Okay? So grabe talaga yan. Matindi na yan. God gave them over to a depraved mind so that they do what ought not to be done. Yung mga hindi dapat gawin, ginagawa na nila kasi nga depraved mind. 29, they have become filled with every kind of wickedness. Okay? Tingnan nyo ha. Become filled. Hindi filled of the Holy Spirit. May nakasulat yun eh. Filled with every kind of wickedness. Okay? Evil. So mga ito, pag binabanggit, tingnan nyo ha. Christian ba kinakausap dito, kapatid? Hindi. Christian po ba? Hindi. Hindi. Kung titignan niyo yung context, di ba? Sila yung mga tumatanggi sa tunay na Diyos at meron silang ibang Diyos at hindi tunay na Diyos. Evil, greed, and depravity. Okay, depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, malice. They are gossips. Okay? Slanderers. God haters. Tingnan nyo, grabe, no? Hello? Kita nyo, hindi nyo makikita sa isang Christian, God haters. Okay, they hate God. Hindi man literally nasasabihin nila yun. Pag tungkol sa Diyos, ayaw nila yun. Yung kunyari, pag-uusapan tungkol about God, ayaw nila yun. Hindi naman totally yung makita mo na galit sila sa Diyos. Hindi ganun yung pag tungkol sa Diyos, ayaw nila yun. Okay, pag pinasok mo about God, parang feeling sa kanila, foul yun. Dapat hindi mo pinapasok yung about God. Hello? Kasi ayaw nila yon. God haters, insolent, arrogant, and boastful. Tignan niyo po. They invent. They invent. Pag sinabing invent, ano? Nag-iimbento. They invent ways of doing. Yun, grabe. Ibig sabihin yung iba, sawang-sawa na sila. Kaya nag-iimbento na. They invent ways of doing evil. They disobey their parents. They have no understanding. No fidelity. Tingnan nyo ha. No love. No mercy. 32. Although they knew God's righteousness degree that those who do such things deserve death. Okay lang sa kanila yun. They don't care. Okay? They not only continue to do, so they don't care ha. Patuloy nilang ginagawa, kahit alam nila na hindi tama yon at may kaparusahan yon. May kaparusahan ha. They don't care. They not only continue to do, tingnan nyo ha, these very things, but also approve of those parties, practice them. Ibig sabihin, etong mga tao na ito, sobra na talaga sila. Malala na. Hindi lang sa patuloy nila ginagawa yun, wala yun, normal lang. Kapag may nakikita silang gumagawa nun, wow, welcome to the family. Welcome to the family. Ibig sabihin, let's rejoice. Welcome to the party. This is life. Gano'n, nakuha niyo yung point? Hello? At kapag meron namang ibang buhay, okay? Kanya ibang buhay, about God, you're not welcome to the family. Ano gagawin? They will persecute. Nakuha niyo po? Kalaban to. Hadlang to. Nakuha niyo po? Hello? Nagpo-promote siya about God. Kalaban yan. Kaya sabi, in view of God's mercy, ano? Offer your bodies and do not conform to the pattern of this world. Okay? Yung mga unbelievers, hindi lang patuloy sila. Yung mga, mga patuloy na nire-reject. Okay? Yung patuloy na uma-against sa truth. Yung patuloy na lumalaban. Okay? Hindi lang nila patuloy yung ginagawa nila kasi yun ay pinili na nila eh. Dinesisyonan na nila.
wini-welcome nila or ina-approve nila. Oy, good yan ha. Good yan, tuloy mo lang yan. You get my point? At kapag meron namang iba, kalaban nila yun. Ano ginagawa nila doon? Pine-persecute. Ang katotohanan na, dapat nangyayari. Everyone who wants to live a godly life, okay? Dahil tayo ay naka-Kristo, ano mangyayari? Will be kaya yung iba sasabihin, ano? Pag ganun-ganun ka na rin? Gumaganong-ganun ka na rin? Hello? Ibig sabihin, feeling nila pag gumaganong-ganun, uy, baliw ka na rin ah. Na-welcome ka na rin doon sa ganun? Hello, bakit? Tingnan nyo, pansinin nyo ah, nararamdaman ba nila kung yung spirit nila pagkaiba? Iba eh. Kaya magkaiba kayo. So, ipe-persecute ka, hindi nila kayang intindihin. Irrelevant. Nakukuha nyo? Magkaiba kayo, irrelevant. Okay? Ipe-persecute ka talaga. For what reason? Para huminto ka sa ginagawa. Nakukuha nyo? Hindi nila gusto. Kasi, nakukonsensya sila kapag may ganung tao. Nakukuha niyo yung point? Nakukonsensya sila sa ginagawa nila, napipil nila bad sila talaga. Nakukuha nyo? Gusto nila, yung ginagawa nila, normal lang na ito'y ginagawa ng normal. Okay, kaya pag may gumagawa nito, they feel bad to themselves, parang feeling nila bad sila. And ayaw nila yun, kaya ibig sabihin, ipe-persecute nila para huminto ka ng ganyan. Once na huminto ka, wala nang makakaano sa kanya. You get my point? The persecutions. Tingnan nyo, sabi ni Paul, I endure. Yung mga persecutions, sufferings, persecution, I endure. Tingnan nyo yet the Lord rescue me from all of them. Huwag kayong matakot. Why? You will experience yung pagre-rescue ni Lord sa atin. Amen. Amen? Amen. Ang sarap kaya nun. Ma-experience ko yung pagre-rescue ni Lord. Amen? Amen. So maraming salamat.